Welcome back sa ating FA page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers. Ito ay kino-comment niya sa isa sa ating mga videos doon sa ating YouTube channel. So anyway, sabi niya kung pwede daw, sagutan ko itong, a tank was 1/2 full of water. After 420 gallons had been taken out, it was 1/8 full. Find the capacity of the tank. Nasagutan ko na to dati pero mukhang hindi ko pa yata ito nagawa ng tutorial video. So now gagawa na natin. Doon muna tayo sa sabihin natin Canto style way. Yung tipong hindi natin alam kung paano ba ito sagutan. So mag-drawing tayo. Mag-drawing tayo ng tangke. So first, ito yung i-drawing natin. Then i-half. Sa half pa dyan. Isa pang half dito. So, ito yung pinaka-half. Anong ginawa ko? Hinati ko lahat ba ng 1/8 yung lahat. So, ito yung pinaka-half. After 420 gallons had been taken out, it was 1/8 full. So, ito na yung 1/8. Yan yung 1/8. Therefore, itong 420 gallons, ito yun siya. Yan yung 420 gallons. Since yung 420 gallon mayroon niyang tatlong hati na nandyan, nakapareho dito sa 1/8, therefore, i-divide natin ng 3. Itong tatlong ito, so i-divide natin ng 3 and this is 140. Ano bang ibig sabihin nitong 140? Since 8 hati yan, yung tig-isa dito ba, tag 140, therefore, lahat ng ito, tig 140 kada 1/8. So, yan yung value ni 1/8, kada 1/8 dyan, 140. So, 8 sila lahat, i-multiply natin ng 8, and this is equal to 1,120. Yan na yung sagot dito. Another way of solving this, dito muna tayo sa 1/2 mismo. Si 1/2, yung 1/2 na yan, minusa natin, nang kunin natin yung difference ba? Kasi yung difference dito, yan yung equivalent sa 420. So, subtraction of fraction lang naman ito. Kapag mag-subtract tayo ng mga fraction, dapat pareho yung mga denominators. Hanapan natin ito ng least common denominator. Paano maghahanap ng least common denominator? Titingnan lang natin yung may pinakamalaking value which is yung 8. Si 8 ba ma-divide ni 2? Kapag yes ang sagot, yan yung least common denominator natin. By the way, kung paano hanapin yung least common denominator, ganun din ang least common multiple. Si least common multiple lang ay ito ay para sa whole numbers. Ito namang least common denominator, syempre para yan sa mga fractions. Okay, so ngayon, ang least common denominator natin dito sa dalawa ay 8. So, kopyahin lang natin yung may 8 na denominator. Now, 8 divided by 2, and that is 4. 4 times 1 equals 4. Pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin lang yung denominator na 8. Yung numerator, 4 minus 1, and that is 3. Therefore, itong 3/8, ito yung 420. So, 420 is 3/8 sa mismong kabuuan of let T para sa full capacity. Kopyahin natin si 420, ang is equal yan siya. Si 3/8, kopyahin natin yan si of ay multiplication, let T para sa hinahanap natin. So, ngayon, isolve na natin ito. Pero palitan lang muna natin ha. I-transfer muna natin siya saglit. O, klaro naman siguro yan siya. So ngayon, itong 420, kopyahin natin yan or dito na lang tayo sa kabila para maraming space. Si 420, kopyahin natin yan. Ito namang si 3/8 yan. Since pang multiply siya dyan, kapag matransfer, pang divide na siya dito sa 420 natin. So, pang-divide na si 3/8 equals T. Sa division of fraction, kopyahin lang si 420. Ang division maging multiplication, reciprocal nitong 3/8 ay 8/3.
Now, equals t. Now, pwede na tayo mag-proceed multiplication of fraction 420 times 8, and this is 3,360 divided by 3. So, this is 1,120. Yan na yung sagot. Isa pang way, sa multiplication of fraction, instead na yun yung gagawin natin, pwede naman ganito. 420 divided by 3, and this is 140. So, si 140, multiply mo lang direkta sa 8, and this will give us 1,120. Para sa mga first time pa sa channel ko, lahat ng ways, as much as possible, binibigay ko sa inyo, sinishare ko sa inyo para kayo na mismo ang mamili kung saan kayo hiyang. Thank you for watching, and all I hope na meron kayo natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.